So what's up sa inyo mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am. Nandito tayo sa Bustos, pauwi tayo. Kakagaling ko lang ang deliver ano. So napanood niyo yung unang vlog ay yun. Same day lang to. Kasi tignan natin tong Honda Click namin na to kung may alindog pa. Ang odo pala nito ay 46,157 na yung odo niya. Yung aso, nakikipag-eye to eye pa yung aso. So titignan natin kung mahataw-hataw pa to. Pero kasi ngayon meron akong nararamdaman kakaiba dito sa motor na to eh. Hey no, kapag ka binigyan ko siya ng gas biglaan, para siyang nalulunod. Ay no, di ko alam kung anong dahilan eh. Either sa FI na siguro to, sa part na yon. Pero kasi kung sa CVT dapat hindi ganyan ang minor niyan eh. Hindi ganyan yung tunog. Ay no, walang problema sa CVT. So ang sinususpetsahan ko dito is yun sa FI. Comment down below kayo dyan mga boss kung sa tingin nyo eh saan ang cause nito no. Ay no, pagka binigla mo siya ng piga. Pero kapag ka bumili mga 3 seconds yun ay no, pag tumagal biglang kakadyot yan. So di ko alam kung sa CVT ba yan o sa ano. Pero ang pinagsususpetsahan ko talaga is yung sa FI. Yan pala, dahil nga nandito lang din naman ako sa loob ng Bulacan and aware naman ako sa lugar na to. Dati rin naman akong nadadaan dito at natira rin ako dito ng ilang buwan. So nakachinelas racing lang ako. Putik-putik pa nga pa ako. Ayun. Kaya hindi na ako nagano dito. Baga nag pants tsaka sapatos. Kasi dito sa amin, kung tawagin to eh kabilang bayan lang naman yan. Kaya lang naman ako nagpa-pants at sapatos kapag lalabas ako ng Bulacan papunta Manila. Kasi hindi naman, pagka sa mga looban ka lang dadaan, hindi naman ganun kahigpit pagdating sa damit ano. Basta naka-helmet ka lang lagi. Actually dito nga sa lugar na to eh hindi kilala ang helmet. Maraming hindi nag-helmet dito. Kahit man nung natira ako dito, hindi rin ako nag-helmet madalas eh no. Walang helmet. So dito kapag ka naka-helmet ka ay pwedeng isa ka sa mga malalayo ang pinupuntahan. Pero kung dyan ka lang sa looban, sa papunta ka lang palengke ganyan, eh yun, di talaga nag-helmet. Babakbakin natin tong Honda Click na to kung kaya pa. 150 nga pala to guys. So hindi naman siya porkit 150cc eh 150 ang tinatakbo niya. Dito sa motor na to, ang kinagigiliwan namin dito sa motor na to is wala kang bitin. Mabilis niya makuha yung 60 to 80. So pagka overtaken na, hindi ka mabibitin. Talagang ibibigay niya na makalusot ka. Ayun o, smooth ng takbo ng makina nito. Walang garalgal, wala kang garalgal na maririnig pag tumatakbo. Tapos yung vibration niya smooth, pinong pino. Ayun o. Ito medyo hirap siyang humata kasi may box tayo sa likod. Pero yung speed na ganyan, di pa nga ito naka full throttle eh, kalahati lang yan eh. Lakas pa ng hangin. Yan o, 125 ba? Lakas ng hangin. Oh, wala.
Pero malakas to eh. Nagiliw na giliw ako patakbuhin to eh. Grabe yung Montero oh. Parang sumabak to sa trail. Nahabol yung naka-click na 125. Wala na si bossing. Sa side mirror ko na lang siya nakikita. Hindi ko na siya nakita sa tabi ko. Hindi man to nagwa 120, pero ang sarap nito gamitin. Lamog-lamog pa to. Pag ito nabalik alindog, tutulin lalo to. Yung CVT nito di ko pa nalilinis ulit. Parang isang buwan na. Parang isang taon na mahigit. Ayan si bossing. Tignan natin. Bibitaw yan si bossing eh. Kanina ko pa napapansin yan eh. Wala na. Hanggang 105 na lang yata, 110. May itutulin pa to kung wala tong box. Tapos kung dadapaan ko pa to, baka mag 120 pa to eh. Pero may box kasi. Taka naka-relax position lang ako, hindi ako yumuyuko. Di ba? Aliw. Nakakaaliw talaga gamitin tong Honda Click na to eh. Tapos ito na ako sa lilikuan ko. So itong Click na to, kahit ganito tsura niya, kahit lamog-lamog na yung tingin sa kanya, yun lang, parang nalulunod siya oh. Kaya hindi ko alam, dito tayo dadaan. Gilid to ng patubig. Ayun oh. Parang nalulunod siya eh. Hindi ko alam kung anong cause, anong dahilan at bakit, pero ayan o. Pero pag tumoy bumirit na, wala na. Hindi mo na siya nararamdaman. Sa ano siya nararamdaman eh? Sa low RPM. Ayun o. Siguro may problema ang ano nito, ang FI na talaga. Kasi sa CVT hindi ko siya ramdam eh. Ayun oh, parang namumugak-mugak siya oh. Oh. Hindi ko alam kung nalulunod ba siya o kinukulang sa gas. Try natin dahan-dahan. Oh. Parang mali yung dinadaanan ko na to. Parang di ako dumadaan dito. Oh, pugak-pugak. Try natin patayin. Pag pinapatay ito, tapos in-start, mo okay siya eh. Ayun oh. Pagka bagong bukas, parang konti lang delay, pero pag tumagal, nangyayari yan. Siguro, ay no, hindi ko alam kung saan ang problema nito. Baka may kinalaman na ang fuel pump or fuel filter. Baka nasasakal na, baka marumi na rin, pero di natin alam. Atin tong alamin kapag nagkaroon ng extra budget para dito sa motor na to.
Pero as of now, bihira lang naman maramdaman yung ganun. So ito 46k ang odo. Kailangan talaga tong baga major maintenance, no? Kasi gamit na gamit tong motor na to, guys. Siguro ang average kasi ng mga motor namin sa bahay is 1k odo monthly. So sa 1 year nakaka kami. Syempre 12k odo 1 year. So ayan guys, yung concern ko kanina is baka may nakakaalam sa inyo kung bakit ganito, bakit nagkakaganon yung click namin, Then kapag may time, papasilip din talaga natin to sa mekaniko sa Honda. Hindi naman kasi akin tong motor na to, sa tatay ko to kaya stock lang gusto niya dito, stock. Kahit man ako stock lang. Sa makina stock lang, pero sa mga panggilid yan, pinakikailaman ko yan pero siya ayaw niya, gusto niya stock lang, standard setting lang siya. Pero guys, itong Honda Click na to, lalot nung bago-bago pa to, as in talaga parang unang kuha pa lang, nakaka-overwhelm yung power nito, sobrang lakas. Kaso yung ganitong model, yung ganitong design na phase out agad, pinalitan nila ng game changer. Doon sa game changer, ganun din ang power, na-overwhelm din sa 150cc. Yung 125 kasi hindi pa ako nakagamit ng 125, kaya hindi ko alam yung power ng 125 Parang lumalabas na parang Honda Avid pa ako, Ang motor kasi namin sa bahay, dalawang Yamaha, dalawang Honda, puro 150cc yun. Nga pala guys, kung merong malapit sa akin dyan, tapos may mga motor kayo na umeedad na siguro, hindi naman umeedad, let's say tumatakbo na ng mga 30,000 odo, tapos malapit lang kayo sa akin, gusto ko kasi humingi ng opinion nyo, gusto ko makuha yung review nyo talaga sa motor na hindi manggagaling sa akin. Kumbaga i-interviewin ko kayo, kamusta yung motor nyo, kamusta yung usage nyo about sa motor nyo, kasi kapag bagong motor yan lagi nating nare-review, wala tayong masasabi dyan kundi maganda manakbo, ayos siya, pwede siya sa mga ganito, sa ganyan. Kaso in the long run, yung pang long term use na is wala tayong maibigay na feedback. So kagaya nito, itong Honda Click na to, for 40,000 na tinatakbo niya, ngayon lang kami nagkaroon ng problema sa takbo niya. Kagaya nga nung kanina, di ba? Yung parang namumugak-mugak siya pagka konting gas lang yung namumugak-mugak siya pag konting piga lang. Pero kapag bumirit na siya, dire-diretso na. Ngayon, yung speed niya kanina, hindi ko masyado nakita kung nag-110 ba. Pero more than 100 siya yung speed na yon, kaya pa nitong tumaas kung nakakondisyon yung CVT nito. Actually, yung CVT nito hindi ko pa talaga nagagalaw. Parang magto 2 years na hindi ko pa nagagalaw o hindi ko pa nalilinis kasi yung airpot ko ayaw niya ipagalaw. Gusto niya hayaan lang daw namin na ganyan. Wala naman di kaming nakikitang problema at naririnig na problema sa CVT nito, kaya di sige, yun ang gusto niya, so yun lang. Pero dito nga sa makina is yung kasi ang mas concern niya. Tsaka maganda naman manakbo yung setting ng CVT niya, hindi rin talaga ipagagalaw, walang dragging walang dragging tong motor na to. Ito ang isa pang kinatutuwa ko dito, hindi kami nakaramdam ng dragging dito sa motor na to. Ayun proof proof. Hinto tayo, full stop. Pag pumupugak, ibang usapan yon. Ayun, nakarangkada tayo. Pag masdan nyo to di yan magbabibrate. Ayun ang smooth. Ang smooth ng nito, ng arangkada. Walang dragging, walang dragging. Dati nung naka-scooter ako, yung Mio, problema ko yung dragging Alam mo niyo yan, yung mayat-maya ka na naglilinis ng CVT, mayat-maya ka nagpapalit ng clutch spring, mayat-maya ka nagpapalit ng center spring, naglilihan ng clutch bell sa loob para hindi mag-dragging. Ilang araw lang bumabalik na. Ito, hindi ko alam kung bakit hindi siya nagda-dragging, Ayun kung wala yung pamumugak kanina, ang solid ng takbo nito doon sa bypass. Baka
yukuhan ko na to, baka mag 120 ako ron, pero hindi pwede. May box tayo. So tsaka marami din sasakyan doon, diba kanina? Alas nakikipagparintero na lang din tayo eh. Sinadya ko talagang dunduan sa bukid, hindi din sa may dinaanan ko kanina papuntang Bustos, kasi napaka-traffic dun. Giba-giba pa yung kalsada. Unlike dito, konti na lang yung babagtasin kung ma-traffic, tapos giba-giba yung kalsada. So yan, panawagan ko. Panawagan talaga no? Kung merong mga malalapit sa akin dyan dito sa Santa Maria, Bulacan, at kung meron kayong time, gusto ko makakuha ng opinion nyo tungkol sa mga motor ninyo. Kamusta ba? Kung ilang odo na ba yung natakbo ninyo? Ganyan. So magiging ganyan na yung mga content natin, kasi gusto ko magbigay sa inyo ng mga information, kasi hindi naman lahat kayang kumuha ng brand new. Yung iba mas preferred kumuha ng second hand. So sa ganong sistema na gagawin natin, makakuha sila ng idea kung kukuha sila ng second hand na motor na ganong model, ganong brand, tapos ganon na yung odo, possible ganon din yung maramdaman nila, ganon din ang ma-encounter nila. So yan, kung meron dyan mga boss, mga paus, mga sir, mga ma'am, kahit anong motor, wala naman problema sa atin yan. Konting interview lang, kung gusto niya magpakita sa camera or hindi, wala naman problema. Ang kailangan lang natin is yung information. Yan, so siguro mga boss, putulin ko na dito yung video, kasi traffic na dito, wala na kayong makikita dyan kundi yung puwit ng sasakyan na yan. So yan lang mga boss, at sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, ay mag-subscribe na kayo, dahil para updated kayo sa mga upcoming videos natin at kung anong pwede nating i-content, no? Yan, so yan lang, kita-kits tayo mga boss sa susunod na vlog.